Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Isa na namang kwento ang ating matutunghayan ngayong gabi. Patuloy lamang po sa paglalagay ng inyong mga komento at ng inyong mga opinyon dito po sa ating comment section. Samantala, sabay-sabay na nating tunghayan ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Isang mapagpalang oras po sa inyo kaistorya at sa lahat ng mga nakasubaybay. Hindi ko alam kung paanong sisimulan ito. Hindi ito yung typical na love story na madalas nating napapakinggan. Wala itong kilig factor. Ang totoo niyan, matagal ko na itong gustong isulat, pero parang lagi bumabara sa lalamunan ko ang mga salita sa tuwing maaalala ko ang mga nangyari. Pero sabi ko, kailangan ko na itong ilabas. Para na rin siguro gumaan ang loob ko at para na rin magsilbing babala sa iba. Isang pangyayari ito na kahit gaano katagal na ang lumipas, sariwa pa rin sa aking alaala. Ako si Yula Kaistorya. Kasalukuyan ay nagtatrabaho ako bilang isang teacher sa isang private school. Maayos naman ang buhay ko ngayon. Malayo sa hirap na dinanas ko noon. Pero kahit gaano pa kaganda ang aking paligid, kahit gaano pa kaliwanag ang mga ilaw dito sa opisina, kapag ako'y pumipikit, bumabalik pa rin ako sa dilim ng nakaraan ko. Kaistorya, lumaki ako sa isang lugar na siguro'y pamilyar sa marami nating kababayan. Sa isang siksikang squatters area. Doon, ang alarm clock namin ay hindi tunog ng cellphone o manok, kung hindi mura at sigawan ng mga kapitbahay namin mag-asawa na madaling araw pa lamang ay nag-aaway na dahil sa kawalan ng pera. Tuwing umaga, pagmulat ng aking mga mata, ang una kong nalalanghap ay ang amoy ng sunog na plastik at usok mula sa mga nagsisiga sa labas. Nakatira kami sa isang barong-barong na tagpi-tagpi ang dingding. Kapag umuulan ay kailangan namin magunahan sa paglalagay ng timba dahil mas malakas pa ang tulo sa loob kesa sa labas. Pangwalo ako sa 12 magkakapatid. Isipin mo yun kaistorya, 12 kami. Tuwing agahan para kami mga sisiw na nag-aagawan sa isang pirasong tuyo. Minsan ay hahatiin pa yung isang piraso sa 2 o 3 para lamang lahat kami ay may malasahan. Bilang pangwalo, sanay na akong laging huli sa biyaya. Kung ano ang matira, iyon ang akin. Kung wala, tubig na lamang at dasal. Naalala ko pa kaistorya, isang gabi habang naghahanda ako para sa school kinabukasan, nakita ko si nanay na nakatulala sa may kusina. Hawak niya ang isang lumang lata ng gatas na lalagyan namin ng barya. Pero alam kong wala ng laman ito. Yula, ang tawag niya sa akin. Ang boses niya ay basag at puno ng pagod. Baka kailangan mo na munang tumigil sa pag-aaral ngayong taon. Wala na tayong pambili kahit bigas. Kailangan mong tulungan ang mga kapatid mo. Parang may humati sa puso ko nang marinig ko iyon. Grade 5 pa lamang ako noon pero alam ko na ang pag-aaral lamang ang tanging tikat ko para makalabas sa kumunoy na kinalalagyan namin. Kaya naman nagpursigi pa rin ako noon. Habang naglalakad ako pa uwi galing sa eskwelahan, tinitingnan ko ang aking sapatos. Butas na ang swelas nito kaistorya. Idinidikit ko na lamang ng rugby o kaya nilalagyan ng karton sa loob para hindi direktang tumama ang paa ko sa mainit na aspalto. Ang sabi ko sa aking sarili, balang araw, bibili ako ng matibay na sapatos at balang araw, aalis kami rito. Pagdating ko sa bahay ay nakita ko si tatay. Nakaupo lamang sa tapat, nakatitig sa kawalan.
May hawak na sigarilyong halos maubos na. Masakit makita na ang taong dapat ay sandigan namin ay tila ba sumuko na sa buhay. Nawalan siya ng trabaho sa construction at simula noon, naging anino na lamang siya ng dati niyang sarili. Dahil wala kaming pambili ng mga notebook, naging madiskarte ako. Namumulot ako ng mga lumang kalendaryo. Yung likod noon na maputi pa, doon ako nagsusulat ng mga lessons ko. Doon ko rin isinusulat ang aking mga pangarap. Kahit masikip ang kwarto naming magkakapatid, kahit magkakadikit na mga balat namin sa init, pilit akong nag-aaral. Para makatulong bago pumasok sa klase, naglalako ako ng mga kakanin. Bitbit ang bilao, nililibot ko ang mga kalsada habang sumisigaw ng "Puto! Kutsinta!" Pawis na pawis ako bago pa man magsimula ang unang subject ko. Madalas sa loob ng classroom, nakakatulog ako ng dahil sa pagod. Pinapagalitan ako ng teacher ko, pero hindi nila alam na 4:00 pa lamang na madaling araw, gising na ako para magtrabaho at makakatulog ng 1:00 ng madaling araw. Isang gabi habang nakayakap ako sa aking mga lumang notebook at palihim na umiiyak, ito'y sa kadahilanang narinig ko ulit silang mag-away tungkol sa pagpapatigil sa akin. Nabigla na lamang dumating si Tia. Isa siyang malayong kamag-anak ni nanay na may-ari ng isang maliit na grocery sa kabilang bayan. "Kukunin ko si Yula," ang sabi pa niya. "Pagtatrabahuin ko siya sa grocery ko. Pero kapalit nun, itataguyod ko ang pag-aaral niya hanggang kolehiyo. Alam ko na may magandang kinabukasan para sa anak ninyo kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral." Hindi ako nagdalawang isip kay istorya. Kahit masakit iwan ang aking mga kapatid, kahit natatakot ako, alam kong ito na ang pagkakataon ko. Nag-empake ako ng kakaunti kong gamit. Isang pares ng maong, 3 t-shirt at ang lumang notebook ko. Inilagay ko lamang ang lahat sa isang malaking plastic na bag. Pagdating sa bahay ni Tia, agad akong sinalubong ng amoy ng mga dilata, sabon at bigas. Istrikto si Tia. Sa unang araw pa lamang ay pinakita na niya sa akin ang mahabang listahan ng gagawin ko. Mula sa paglilinis ng sahig hanggang sa pag-iimbentaryo ng mga paninda. Pero hindi ako nagreklamo. Ang sabi ko, kaya ko to. Nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ko. 5:00 ng umaga, bukas na ang grocery. Kailangan ko na mag-ayos sa mga delata bago ako pumasok sa aking school. Dahil sa awa ng Diyos, nakatungtong din ako ng kolehiyo sa tulong ni Tia. Habang ang ibang mga kaklase ko ay nag-uusap tungkol sa mga bagong pelikula o kung saan kakain pagkatapos ng klase, ako naman ay nagmamadaling tumakbo pabalik sa grocery. Wala akong barkada. Wala akong social life. Ang buhay ko'y umiikot lamang sa pag-aaral at sa pagtitinda. Tuwing gabi pagkatapos isara ang grocery, doon ako natutulog sa isang maliit na sulok na parang bodega. Doon ako nag-aaral sa ilalim ng isang maliit at aandap-andap na bumbilya. Napapalibutan ako ng mga sako ng bigas at mga kahon ng noodles. Doon ko naramdaman ang tunay na halaga ng bawat sentimo. Kaistorya, akala ko noong una dahil kamag-anak ako ni Tia ay magiging madali ang lahat. Pero mali ako. Isang hapon habang nagbibilang ako ng mga stocks sa mga dilata at noodles sa grocery, bigla akong tinawag ni Tia sa counter. Galit na galit siya dahil may kulang daw na 10 lata ng sardinas sa inventory. Paulit-ulit niya akong tinatanong kung ninakaw ko ba o ibinigay ko sa kung sino. Nanginginig ako noon kay istorya. Hindi ko naman ninakaw iyon. Baka nakaligtaan ko lamang mailista nung may bumili ng maramihan nung nakaraang umaga. Pero kahit anong paliwanag ko, hindi siya nakikinig.
Sinabihan niya ako na kung hindi ko aayusin ang trabaho ko, ititigil niya ang pagpapaaral sa akin. Nanahimik na lamang ako. Kahit masama ang loob ko at gustong-gusto ko nang umiyak, pinunasan ko ang mga luha ko at bumalik ako sa bodega. Inayos kong muli ang lahat ng bilang. Inisa-isa ko ang bawat kahon hanggang sa lumalim ang gabi. Hindi ko pwedeng hayaan na mawala ang pag-aaral ko dahil ito lamang ang tanging paraan para maging guro ako. Habang nagpapahinga ako sa bodega pagkatapos ng trabaho, may iniabot sa akin na sulat ang kartero mula kay nanay sa Maynila. Akala ko noong una'y kamustahan lamang pero nang binasa ko ito, biglang bumigat ang aking pakiramdam. Humihingi sila ng pera. Ang sabi ni nanay, may sakit ang isa kong kapatid at wala na silang pambili ng gamot at pagkain. Napaupo na lamang ako sa tabi ng mga sako ng bigas. Gustong-gusto ko silang padalhan kahit pa konti-konti pero wala naman ako maibibigay. Ang ibinibigay lamang sa akin ni Tia ay pampaaral, gamit sa school at pagkain ko rito. Wala akong hawak na cash na sahod. Masakit sa loob ko na alam mong naghihirap ang iyong pamilya pero wala kang magawa kung hindi ang magpatuloy sa iyong pag-aaral. Minsan naman habang nagbubuhat ako ng isang mabigat na supot ng bigas para i-deliver sa isang suki ni Tia, bigla akong nahilo. Siguro dahil na rin sa puyat at hindi masyadong kumakain dahil sa dami ng ginagawa ko sa school. Muntik na ako matumba at bumagsak ang supot sa paa ko. Napahawak ako sa poste ng grocery store at huminga ng malalim. Gusto ko nang sumuko ng mga oras na iyon, pero naisip ko ang mukha ng aking mga kapatid. Ang pangarap ko makitang nakasuot ako ng toga. Pinilit kong tumayo, binuhat kong muli ang supot at naglakad ako ng diretso. Ang sabi ko sa aking sarili, konting tiis na lang, Yula. Malapit na. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko, ang aking graduation sa kolehiyo. Hindi ako makapaniwala na natapos ko ang kursong education. Noong araw na iyon, wala akong pambili ng bagong damit. Ang suot ko lamang ay yung pinaglumaang dress ni Tia na medyo maluwag pa sa akin. Pero nang tiningnan ko ang sarili ko sa may salamin, hindi ko nakita ang lumang damit. Ang nakita ko ay ang babaeng hindi sumuko sa kabila ng lahat ng hirap. Sa graduation ceremony, naghanap ako sa paligid kung may darating ba sa aking pamilya. Kahit alam kong malayo at magastos ang pamasahe, umasa pa rin ako na kahit isa sa kanila'y makakarating para makita ang tagumpay ko. Pero hanggang sa natapos ang programa, walang sumipot. Tanging si Tia lamang ang naroon. Siya ang umakyat sa stage para magsabit ng medalya sa akin. Kahit madalas siyang strikto at masungit, nagpapasalamat pa rin ako sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko hawak ang diploma ko ngayon. Pagkababa ko ng stage, tiningnan ko ang diploma ko at ang mga palad ko. Magaspang ang mga ito. Maraming kalyo dahil sa ilang taong pagbubuhat ng mga sako at paglilinis ng grocery. Pero nang hinawakan ko ang papel na iyon, ang pakiramdam ko, lahat ng pagod ko ay nabura. Sa wakas, isa na akong ganap na licensed professional teacher. Handa na ako magsimula ng bagong buhay at tulungan ang pamilya ko. Pagkatapos ng graduation, bumalik ako sa Maynila para doon maghanap ng trabaho. Akala ko nung una dahil may lisensya na ako, madali na ang lahat. Pero nagkamali ako. Nag-apply ako sa maraming eskwelahan, mula sa malalaking private schools hanggang sa mga public schools. Pero laging puno ang slots, o kaya na may kailangan ng backer para makapasok. Naranasan ko pang maghintay ng buong araw sa labas ng mga opisina, sa ilalim ng init ng araw, para lamang sa isang interview na hindi rin naman ako matatawagan. Para lamang magkaroon ng pambayad sa upa at pagkain, pumasok muna ako bilang substitute teacher sa isang maliit na private school.
Napakaliit ng sahod, halos sapat lamang para sa aking sarili. Kapag dinadalaw ko ang mga kapatid ko sa aming eskinita, nakikita ko na wala pa rin nagbabago. Sobrang hirap pa rin. Siksikan sa maliit na bahay at minsan ay wala pa ring makain. Naramdaman ko na hindi sapat ang kinikita ko rito sa Maynila. Kailangan kong humanap ng trabaho na mas malaki ang sahod kahit saan pa yan. Isang hapon, habang nagbabasa ako ng mga job postings online sa isang computer shop, nakakita ako ng isang vacancy para sa isang teacher sa isang malayong probinsya sa Visayas. Malaki ang sahod, may mga benefits at ang pinakamaganda sa lahat, may libreng matitirhan na quarters. Agad ako nag-apply at hindi nagtagal ay nakatanggap ako ng tawag na tanggap na raw ako. Kailangan ko lamang daw lumuwas agad dahil kailangan na nila ng guro para sa bagong school year. Kinausap ko si Tia tungkol sa plano ko. Medyo nag-alangan siya nung una. Yula, sigurado ka ba dyan? Malayo yan at liblib na lugar. Iba ang pamumuhay doon kesa sa syudad. Ang babala pa niya sa akin. Pero desidido na ako. Ang sabi ko sa kanya ay kailangan kong gawin ito para sa aking pamilya. Pinayuhan niya ako mag-ingat palagi at huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong makikilala ko doon. Nag-empake ako ng mga gamit ko sa isang malaking lumang maleta na ibinigay din sa akin ni Tia. Inilagay ko doon ang aking mga damit, ang aking diploma at ang aking mga gamit sa pagtuturo. Habang isinasara ko ang maleta, naramdaman ko ang kaba, pero mas nangingibabaw ang pananabik. Ito na ang simula ng bagong buhay ko, malayo sa ingay ng Maynila. Sumakay ako ng malaking barko mula sa Pier 4 patungo sa Visayas. Ito ang unang pagkakataon na makakasakay ako ng barko at makakalayo sa Luzon. Habang nakatingin ako sa malawak na dagat habang umaalis ang barko sa pier, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Kaba, lungkot, dahil maiiwan ko ang pamilya ko, pero may kasamang pag-asa. Sa ilalim ng cabin, ang mga kasama ko ay puro matatanda na tila mga taga roon sa probinsyang pupuntahan ko. Nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pananim at tungkol sa mga kwento sa kanilang baryo. Nung nalaman nilang doon ako bababa sa lugar nila at magtuturo ako sa isang eskwelahan sa bundok, bigla silang natahimik. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, nagtinginan sila sa isa't isa at hindi na muling nagsalita tungkol sa lugar na iyon. Nagtaka ako pero inisip ko na lamang na baka dahil bago lamang ako, kaya ganoon ang kanilang reaksyon. Nang makarating ang barko sa pier sa Visayas, sinalubong ako ng isang napakainit na panahon. Pagbaba ko pa lamang sa rampa, naramdaman ko na ang lagkit sa balat dahil sa hangin. Iba ang amoy ng lugar, amoy lupa at dagat. May kakaibang bigat sa pakiramdam nang tumayo na ako sa semento ng pier. Para bang may nagmamasid sa bawat galaw ko mula sa malayo. Sumakay ako ng tricycle para pumunta sa maliit na baryo kung saan matatagpuan ang paaralan. Habang tumatagal ang biyahe, napansin kong unti-unting nawawala ang mga kabahayan. Napalitan ang mga ito ng makakapal na puno ng nyog, akasya at malalaking kumpol ng kawayan. Ang kalsada ay hindi na semento kung hindi matitigas na lupa na at bato na lamang. Ramdam na ramdam ko ang paglayo namin sa kabihasnan. Pagbaba ko sa tapat ng paaralan, agad kong napansin ang katahimikan ng lugar. May ilang residenteng naglalakad sa kalsada pero na makita nila ako na may dalang malaking maleta, huminto sila. Hindi sila ngumingiti. Nakatingin lamang sila sa akin na matagal. Tila sinusuri nila kung sino ako at kung bakit ako naroroon. Parang hindi sila sanay na may bagong mukhang dumarating
sa kanilang baryo. Inalalayan ako ng punong guro doon, si Sir Ramos. Patungo naman sa aking tutuluyang quarters. Ang quarters ko ay nasa loob mismo ng campus. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at semento na medyo malayo sa main building ng school. Habang binubuksan niya ang pinto, tinitingnan niya ako ng seryoso. Ma'am Yula, maligayang pagdating sa amin. Sana maging komportable ka rito. Ang sabi pa niya. Pero bago siya umalis ay may dinagdag siya na nagpakaba sa akin. Isang payo lang, ma'am. Dito sa amin, mas mabuti na kung nasa loob ka na ng bahay mo kapag malapit na ang takip siling. Huwag ka nang lalabas o maglalakad-lakad sa paligid kapag madilim na. Mahirap na. Hindi ko na nagawang magtanong kung bakit dahil agad din siyang naglakad palayo. Naiwan ako sa loob ng maliit na kwarto at tinitingnan ang paligid. Tahimik ang lahat, maliban sa tunog ng mga kuliglig sa labas. Pero kahit pagod ako sa biyahe, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko, may mga mata sa labas ng bintana akong naghihintay lamang na mawala ang liwanag. Kaistorya, lumipas ang ilang araw at kailangan kong lumabas para mamili ng mga gamit sa bahay, pati na rin pagkain para sa buong linggo. Sumakay ako ng tricycle papunta sa sentro ng baryo kung saan naroon ang maliit nilang palengke. Pagbaba ko pa lamang, naramdaman ko na agad na hindi ako normal na bisita rito. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga pwesto ng gulay at isda, napansin kong tumitigil sa pag-uusap ang mga tindera kapag lumalapit ako. Nagbubulungan sila. Hindi ko maintindihan ang salita nila dahil Bisaya ang kanilang gamit at medyo malalim. Pero alam na alam kong ako ang sentro ng kanilang usapan. May mga matatandang babaeng nakatitig sa akin habang humihit-hit ng tabako. Tapos siko sa katabi sabay turo sa akin gamit ang uso. Kapag sinusubukan kong umiti o tumingin sa kanila para maging magalang, agad silang umiiwas. Yung iba naman ay biglang bibilis ang lakad na parang ayaw nilang madikitan ako o makatabi man lamang. May takot sa kanilang mga mata, yung tipong parang may dala akong sakit na baka mahahawa sila. Isang gabi naman, habang nagluluto ako ng hapunan sa loob ng quarters ko, narinig ko ang usapan ng mga kapitbahay na nakatira sa labas lamang ng bakod ng eskwelahan. Kahit hindi ko masyadong makuha ang bawat salita, paulit-ulit kong naririnig ang salitang bagong salta at maestra. Alam kong ako ang tinutukoy nila. Ang nakapagtataka lamang, bakit kailangan nila magbulungan? Bakit kailangan maging ganoon kamisteryoso ng pagdating ko sa kanilang lugar? Habang kumakain ako, hindi ko maiwasang tumingin sa bintana. Kahit sarado ang mga kortina, pakiramdam ko ay may mga mata sa labas na nakasilip sa bawat kilos ko. Naghihintay lamang ng kung anong susunod kong gagawin. Kinabukasan noon, unang araw ng klase ko kay istorya. Ito na yung moment na pinapangarap ko nung nag-aaral pa ako sa ilalim ng maliit na bumbilya sa bodega ng grocery store ni Tia. Pagpasok ko sa classroom, sinalubong ako ng mga batang nakaupo ng maayos. Ang laking tuwa ko nang makita ko ang kanilang mga ngiti. Kahit luma ang mga blackboard at butas-butas na ang ilang kisame, ang saya sa mga mukha ng mga bata ang siyang nagpawi sa kaba ko. Nagsimula ako magpakilala. Sinabi ko na ako ang bago nilang guro at galing ako sa Maynila. Nakinig sila ng mabuti. Napakamasunurin nila. Nagturo ako ng mga basic na lesson sa English at Math. Napansin ko na kahit kulang sila sa mga bagong libro at gamit, matatalino sila. Mabilis silang makaintindi at palagi nagtataas ng kamay para sumagot. Pero habang nag-iikot ako sa loob ng silid, may napansin ako.
Sa pinakalikod sa bandang dulo ng classroom, may isang bakanteng upuan. Maalikabok ito kumpara sa ibang upuan at parang sinadya na walang umuupo doon dahil ang katabing upuan nito ay medyo inilayo pa ng kaunti. Mga bata, kaninong upuan ba ito? Bakit wala nakaupo rito? May kulang ba sa inyo? Ang tanong ko pa sa kanila habang nakaturo sa upuan. Biglang nawala ang ingay ng classroom kay Istorya. Yung mga batang kanina'y tawa ng tawa at nagkakaingay, biglang tumahimik. Nagkatinginan sila sa isa't isa, tapos ay sabay-sabay silang yumuko. Walang gustong sumagot. Kahit yung batang pinakamadaldal sa may harapan, biglang nagbuklat ng notebook at nagkunwaring nagsusulat. Ang bigat ng katahimikan sa loob ng silid. Parang may nabanggit akong bawal na salita. Isang hapon habang nagsusulat ako sa blackboard, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang batang lalaki. Base sa kanyang height at sa hubog ng kanyang katawan, halatang mas matanda siya kesa sa mga grade 4 ko na estudyante. Payat na payat siya. Kulot ang buhok nito na medyo mahaba na at napakaitim ng kanyang balat. Hindi yung itim dahil sa araw, kung hindi yung parang tuyot na kulay. Naalaman ko na Kyle ang kanyang pangalan. Naglakad siya papunta sa bakanting upuan sa likod ng hindi tumitingin kahit kanino. Napansin ko na habang naglalakad siya sa aisle, yung mga batang nadadaanan niya ay dahan-dahang inuusog ang kanilang mga upuan palayo sa kanya. Yung iba naman ay nagtatakip ng ilong o kaya naman ay bumubulong sa katabi habang nakatingin pa rin sa kanya na masama. Si Kyle naman ay nakayuko lamang. Inilapag niya ang isang lumang plastic bag na nagsisilbing bag niya at naupo ito ng tahimik. Pagkatapos ng klase, pinaiwan ko muna si Kyle dahil gusto ko siyang makausap. Gusto ko sanang malaman kung bakit ngayon lamang siya pumasok at kung bakit parang iniiwasan siya ng lahat. Kyle, kumusta ka? Ako si Ma'am Yula. Ang bati ko sa kanya na may kasamang ngiti. Hindi siya sumagot. Nakatitig lamang siya sa may sahig. Nalaman ko sa records mo na mas matanda ka ng 3 taon sa mga kaklase mo. Bakit ka laging humihinto sa pag-aaral? Doon lamang siya tumingin sa akin pero mabilis din siyang umiwas. Ang sabi niya, madalas daw siyang hindi pinalalabas ng bahay ng kanyang nanay. Minsan naman, wala silang makain kaya kailangan niyang tumulong sa paghahanap na makakain sa gubat o di kaya'y sa dagat. Pero habang kinakausap ko siya, naramdaman ko ang lungkot sa kanyang boses. Para siyang bata na pagod na sa buhay, kahit wala pa siya sa kanyang tamang edad. Sinabi ko sa kanya na tutulungan ko siya sa mga lesson na hindi niya naiintindihan para hindi na siya mahuli. Isang hapon bago mag-uwian, narinig ko ang malakas na hiyawan at asaran sa playground sa likod ng building. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Kyle na pinaliligiran ng ilang mas matandang estudyante mula sa grade 6. Tinutokso nila si Kyle. Ang masakit pa rito, tinatawag nila siyang aswang o anak ng aswang. Hoy aswang, nasaan ang pakpak mo? Ang sigaw ng isa sabay bato ng maliit na bato kay Kyle. Tumama iyon sa braso ng bata pero hindi siya lumaban. Nakatayo lamang siya doon habang tinatamaan ng mga bato at lupa. Tawa ng tawa yung mga bully. Hindi ko na natiis kay Istorya. Agad akong bumaba at sinawa yung mga bata. Anong ginagawa nyo? Tumigil kayo. Bakit nyo siya binabato? Ang galit na galit kong sabi. Nagtakbuhan ang mga bata nang makita nila ako. Nilapitan ko si Kyle at dinala ko siya sa loob ng classroom para linisin ang kanyang mga sugat. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata na parang sanay na siya sa ganoon. Wala na siyang luha. Para bang tanggap na niya na ganoon ang trato sa kanya ng mundo.
Pagkatapos noon ay pumunta ako sa faculty room para kausapin ng ibang mga guro tungkol sa nangyari. Gusto ko sanang itanong kung bakit tinatawag na aswang si Kyle at kung bakit walang sumasaway sa mga bata. Ah, si Kyle ba? Hayaan mo na yan, Yula. Ang sabi ng isang guro na matagal na roon habang nagche-check ng papers. Ganyan talaga rito. Ang pamilya kasi niyan, matagal nang pinag-uusapan sa baryo. Ang sabi-sabi ng mga matatanda, may kakaiba sa kanila. Nagulat ako sa narinig ko. Nagkatinginan yung iba pang guro sa loob ng faculty room. Ang titigas na mukha nila, parang hindi man lamang sila naaawa sa bata. Imbes na itanggi nila yung bansag, parang kinukumpirma pa nila na may basehan ang mga sabi-sabi. Sinabi ko sa kanila na hindi dapat hinahayaan ng ganoong pambubuli. Pero isa lamang ang sagot nila sa akin. Bago ka lang kasi rito, Ma'am Yula. Malalaman mo rin kung bakit. Dumating ang araw na kailangang kunin ang mga card ng mga estudyante. Isa-isang dumating ang mga magulang. Hanggang sa pumasok ang isang babae na agad kumuha ng aking atensyon. Alam ko agad na siya ang nanay ni Kyle dahil magkamukha sila. Pero may mas matindi sa kanyang hitsura. Napakahaba ng kanyang mga kuko. Para bang hindi nagupit ng ilang taon at may mga itim-itim na dumi sa loob nito. Ang kanyang mga mata ay lubog na lubog at ang balat niya ay parang tuyot na dahon na nakadikit na sa buto. Suot niya ang isang lumang saya na marumi ang laylayan. Paglapit niya sa table ko, mahina ang boses na binanggit niya ang pangalan ni Kyle. Inabot ko ang card ni Kyle at sinabi ko sa kanyang matalino ang kanyang anak at kailangan lamang ng suporta. Tumango lamang siya pero habang naglalakad siya paalis, huminto siya at bumalik sa harap ko. May niabot siyang isang bayong na nakatali ang itaas. Para sa iyo, maestra. Pasasalamat sa pagtuturo at pagtulong mo sa anak ko. Ang sabi pa niya sa isang paos na boses. Habang kausap ko siya ay napansin ko ang kanyang titig. Hindi ito ba sa titig ng pasasalamat? Parang nanunuot ang tingin niya sa loob ng katawan ko. Parang sinusukat niya ang bawat parte ng pagkatao ko. Hindi ako makakilos hanggat hindi siya nakakalabas ng pinto. Pagkaalis niya ay biglang tumahimik sa loob ng faculty room. Napansin ko na lahat ng ibang guro ay nakatingin sa akin. May pag-aalala sa kanilang mga mata. Yung iba ay parang natatakot pa para sa akin. Walang gusto magsalita tungkol sa regalong ibinigay sa akin. Pag-uwi ko sa quarters ko nung hapong iyon, inilapag ko ang bayong sa mesa sa kusina. Medyo mabigat ito at may kakaibang amoy na lumalabas mula sa loob. Akala ko'y mga prutas o kaya naman mga kakanin na madalas ibigay ng mga taga-probinsya bilang regalo. Dahan-dahan kong kinalas ang tali ng bayong. Habang binubuksan ko ito, lalong tumitindi ang amoy. Hindi ito amoy ng pagkain. Amoy ito ng dugo. Noong una inisip ko na baka sariwang karne ng baboy ang ibinigay niya dahil baka nagkatay sila. Pero nang silipin ko na ang loob, muntik na akong himatayin. Napasigaw ako na malakas at mabilis kong naitapon ang bayong sa sahig sa sobrang gulat at pandidiri. Gumulong palabas sa sahig ang isang manok. Isang manok na walang ulo. Kaistorya, sariwa pa ang dugo nito at kitang-kita akong nanginginig pa ang laman ng manok na para bang kakakatay lamang ilang minutong nakakalipas. Ang mas nakakilabot pa, ang pagkakaputol ng ulo nito ay hindi malinis. Para bang pinunit o piniga ang leeg hanggang sa mahiwalay ang ulo nito. Nanginginig ang buong katawan ko habang nakasandal ako sa dingding. Nakatitig sa patay na hayop na nasa gitna ng aking sahig. Hindi ko maisip kung bakit iyon ang ibibigay sa akin bilang regalo. Anong klaseng pasasalamat iyon? Habang nakatingin ako sa tumatapo na dugo sa sahig ng quarters ko,
Naalala ko ang titig ng nanay ni Kyle kanina. Nakakakilabot na nanunuot sa aking mga balat. Kinabukasan na hindi ako mapakali sa school. Bitbit ko pa rin sa isip ko yung nanginginig na manok na walang ulo sa sahig ng aking quarters. Sakto namang nakita ko si Mang Karding, yung hardinero namin na nagwawali sa ilalim ng puno ng nara. Nilapitan ko siya at ikinuwento ko yung nangyari sa akin ng hapong iyon. Kaistorya, biglang tumigil sa pagwawali si Mang Karding. Seryosong-seryoso ang mukha niya at lumingon muna sa paligid para siguraduhin na walang ibang nakikinig sa amin. Ang sabi niya sa akin, "Ma'am Yula, mag-ingat ka. Yung pamilya ni Kyle, matagal nang kilala yan sa kabilang baryo. Sinasabi ng mga matatanda na ang pamilyang yan ay mga aswang." Kinabahan ako pero pinilit ko pa rin isipin na baka kwentong barbero lamang iyon. Pero dagdag pa niya, ang pagbibigay ng manok na ganoon na hindi lamang basta regalo, kung hindi paraan para markahan ang isang tao. Pati yung ibang teachers na nakasama ko sa faculty room, nung nalaman nila, pinayuhan ako na iwasan ko na ang pakikipag-ugnayan sa nanay ni Kyle. Huwag ko na raw pansinin ang mga regalo at huwag na akong pupunta sa lugar nila. Natatakot sila na baka ako naman ang susunod na mabiktima o mapag-initan ng pamilyang iyon. Pero kaistorya, kahit nanginginig ako sa takot, tuwing titingin ako sa likuran ng classroom at makikita ko si Kyle na nakayuko at malungkot, hindi ko mapigilang maawa. Alam kong wala namang kasalanan ng bata sa kung ano man ang sabi-sabi tungkol sa kanyang pamilya. Mas naging tahimik at malungkot si Kyle sa mga sumunod na araw, na para bang may mabigat siyang pasan na hindi niya masabi sa akin. Isang araw, biglang sumulpot ulit ang nanay ni Kyle sa school. Ngayon naman ay may dala siyang balot na dahon ng saging. Nakangiti siya sa akin, pero yung ngiti niya ay hindi nakakarating sa kanyang mga mata. Nananatili lamang ang labi niyang nakabukas na lalong nagpatindig ng balahibo ko. Iniabot na sa akin yung nakabalot at sinasabing espesyal na ulam daw iyon na niluto niya para sa akin. Nung makaalis na siya at makabalik ako sa quarters, dahan-dahan kong binuksan ang dahon ng saging. Kaistorya, muntik na ako masuka. Ang loob noon ay may mga itim na kanin na parang malagkit. At ang ulam ay mukhang mga hiwa ng atay pero ang kulay ay abo na parang luma na. Kahit nandidiri ang buong pagkatao ko, nagpasalamat pa rin ako kanina nung iniabot niya ito dahil ayaw ko magpakita ng kawalan ng galang. Baka lalo lamang nila akong paginitan. Palihim kong dinala ang balot sa likod ng quarters para itapon. Iniisip ko na baka kainin na lamang ng mga ligaw na aso na laging paggala-gala sa eskwelahan. Pero ang nakapagtataka, nang lumapit ang mga aso at naamoy ang tinapon kong pagkain, bigla silang nagsiatras. Yung iba ay dahan-dahang umungol at mabilis na tumakbo palayo na para bang may kinatatakutan. Doon na ako nagsimulang kabahan ng husto. Kung pati ang mga gutom na aso ay ayaw galawin ang pagkain iyon, ngayon ay alam ko na, mayroong mali na talaga. Lumipas ang isang linggo at napansin kong hindi na pumapasok si Kyle. Nag-aalala ako dahil baka nagkasakit ang bata o baka may masama nang nangyari sa kanila. Hanggang sa isang hapon, narinig ko ang mga bata na nagbubulungan sa may koridor. Nabalitaan ko na namatay na raw ang nanay ni Kyle. Ang sabi ng mga residente sa baryo, biglaan daw ang pagkawala nito. Naubusan daw ng lakas o baka may hindi magandang nangyari nung huling gabi nito sa gubat. Kahit natatakot ako ay naisip kong kailangan ko makiramay dahil naging estudyante ko nga si Kyle. Nagtanong-tanong ako sa mga kasama kong guro kung sino ang pwedeng sumama sa akin sa burol sa kabilang baryo. Pero kaistorya, lahat sila ay umiwas. Walang gustong sumama.
Ang sabi nila, delikado raw pumunta sa bahay ng mga ganoong klaseng tao, lalo na't may namatay. Baka daw hindi na kami makabalik ng buhay. Tanging si Mang Karding lamang ang pumayag na ihatid ako gamit ang luma niyang motor. Bago kami umalis ay may iniabot siya sa akin na maliit na supot ng tela. Ma'am, ilagay mo to sa bulsa mo. Huwag mong aalisin. Ang sabi pa niya. Paghawak ko ay naramdaman kong mga butil ng bawang ito at magagaspang na asin. Ito raw ang aking proteksyon habang naroroon kami sa lugar na iyon. Habang tinatahak namin ni Mang Karding ang masukal na daan patungo sa bahay ni Kyle, tila nag-iba ang pakiramdam ng paligid. Kahit hapon pa lamang ay parabang nagdilim ang langit dahil sa kapal ng mga puno. Napapakinggan namin ang mga huni ng ibon pero hindi ito yung nakaka-relax na tunog. Parang mga tawa silang nanunukso sa amin sa loob ng kakahuyan. Pagdating namin sa bahay ni Kyle, nakita ko ang kaunting taong nakiramay. Pero hindi sila yung tipikal na nakikiramay na nagkukwentuhan o nagtatawanan. Lahat sila'y nakaupo lamang, tahimik, at ang kanilang mga matay nakatutok sa amin ng matalim habang naglalakad kami papasok. Agad ako nakita ni Kyle. Tumakbo siya sa akin at tiyakap ako na mahigpit habang umiiyak. Ramdam ko ang panginginig ng maliit niyang katawan. Iniabot ko ang kaunting donasyon sa tatay ni Kyle na nakaupo lamang sa tabi ng kabaong. Maputlang-maputla ang tatay niya at nang tumingin siya sa akin para magpasalamat, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Habang lumalalim ang gabi, napansin kong dumarami na rin ang mga taong dumarating sa bakuran. Pero hindi sila pumapasok sa bahay. Nakatayo lamang sila sa labas ng bakod, nakatingin sa loob at walang sinasabi. Biglang lumapit ang tatay ni Kyle sa akin at bumulong sa tenga ko. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Maestra, kailangan niyo na pong umalis agad habang may liwanag pa ang buwan. Maraming salamat po sa inyong pakikiramay. Ang wika pa niya. Hindi na ako nagtanong pa. Hinila ko na si Mang Karding at nagmadali kaming sumakay sa motor. Sa aming biyahe pabalik, halos paliparin ni Mang Karding ang kanyang motor. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko na parang sasabog na. Habang bumibilis ang takbo namin, bigla kami nakarinig na malakas sa pagpag na malalaking pakpak mula sa itaas na mga puno. Pero nang lumingon ako, muntik na ako malaglag sa motor. May nakita ako malaking itim na ibon. Pero ang laki nito'y kasing laki ng tao. At sumasabay ito sa takbo namin habang nasa itaas na mga sanga. Hindi pa doon natapos ang takot ko kay istorya. Sa gilid ng kalsada, may nakita rin akong isang dambuhalang aso na kulay abo. Tumatakbo ito ng napakabilis sa may talahiban. At ang bilis nito ay kapanday na ng motor namin. Halos maabutan na niya kami. At sa sobrang lapit niya ay nararamdaman ko ang init ng hininga ng hayop sa binti ko. Napakapit na lamang ako at humawak na mahigpit sa balikat ni Mang Karding habang dinadasal ko ang lahat ng alam kong dasal. Nakarating kami sa may boundary ng bayan kung saan may maliit na kapilya at maraming ilaw sa kalsada. Biglang tumahimik. Nawala ang ingay ng pakpak at nang lumingon ako, wala na rin ang anino na malaking aso. Huminto si Mang Karding sa tapat ng quarters ko at napansin niyang nanginginig ang buong katawan ko. Ang sabi niya sa akin, Ma'am, kung hindi tayo nakaalis agad doon, baka naging hapunan na tayo ng mga naroon sa burol. Pag-uwi ko sa quarters ay hindi ako makatulog. Hawak-hawak ko lamang ang supot ng asin at bawang na ibinigay ni Mang Karding. Doon ko napagtanto na ang mga kwentong aswang na napapakinggan ko nung bata pa lamang ako, hindi lamang pala basta sabi-sabi para takutin ang mga bata. Totoo pala sila
at kamuntik na akong maging biktima. Mula noon, hindi na pumasok pa sa school si Kyle. Lumipas ang 1 taon at natapos din ang kontrata ko sa malayong probinsyang iyon. Hindi ko na hinintay na tanungin ako ni Sir Ramos kung gusto ko pang mag-renew. Agad ako nag-file ng transfer pabalik na Maynila. Habang lulan ako ng barko pabalik, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang mga bundok ng probinsyang iyon. Baon ko ang mga alaala ni Kyle. Ang batang gusto ko sanang iligtas pero alam kong hindi ko kaya dahil nakatali na siya sa tadhana ng kanyang pamilya. Sa kasalukuyan kay istorya ay nagtuturo na ako sa isang matahimik na paaralan dito sa Maynila. Maayos ang buhay ko rito. May mga bagay na hindi na mawawala sa aking sistema. Tuwing gabi bago ako matulog, sinisigurado kong nakasara na maigi ang lahat ng bintana at pinto. At sa tabi ng pinto ko, palagi may nakahandang isang platitong puno ng asin bilang paalala ng kabanata ng buhay ko na hinding-hindi ko makakalimutan. Salamat po sa pagkakataong maibahagi ang kwento ko kay istorya. Lagi po kayo mag-iingat lahat, lalo na kapag napapadpad sa mga lugar na hindi natin kabisado. Gumagalang, Yula. Yula, habang binabasa ko ang liha mo, ay tila ba tumitindig ang aking mga balahibo. Ramdam ko ang bigat ng bawat sako ng bigas at ang hapdi ng bawat sakripisyo na pinagdaanan mo. Unang-una, hangad ko ang iyong katahimikan ng isip ngayon. Ang iyong kwento ay hindi lamang tungkol sa takot sa mga bagay na hindi natin nakikita, kung hindi takot din at tibay ng loob ng isang gurong nangarap at lumaban para sa kanyang pamilya. Isang malaking saludo sa iyo, Yula. Dahil sa kabila ng lahat ng hirap at panganib, nanatili kang tao at naging sandigan para sa isang batang tulad ni Kyle na pinagkaitan ng pangunawa ng mundo.